bisikletang ito, mag-aapat na dekada ng kapiling ni Mang Yonsyo. Hindi makakailang bahagi na ito ng paglalakbay sa buhay ng 79-year-old na siklista. Tila malayo na nga ang narating ng kanilang samahan. Dahil kasi nung ako nagtatrabaho doon sa rice mill, yung kiskisa ng palay, bigas, doon pa kami sa bayan. Itinatag ko na yan noong pang 1975. Simple man para sa ilan ang kwento ng matandang ito, bibihira na lamang daw ang tulad niyang nakakapagpedal at gumagamit sa ngayon ng bisikletang pangkarera. Nakatutuwang malaman na hindi nag-iisa si Mang Yonsyo. Sa katunayan, kapadyakan niya madalas ang mga kasapi sa samahan ng mga matatandang siklista dito sa Bulacan. Labis-labis ang pag-aalaga ni Mang Yonsyo sa bisikletang ito, na kahit niluma na ng napakaraming taon, hindi pa rin nawawala ang kinis at walang bakas ng kalawang. Sinasabong ko yan, pinapahirap ko pa ng mantika yan eh. Pagkagabi yan, pagka nasa labas yan, nakakandado eh. Pagka sa loob naman, hindi ko na kinakandado. Kung gaano pinapahalagahan ni Mang Yonsyo ang kanyang bisikleta, higit pa ang pagpapahalaga niya sa kanyang nag-iisang kasama sa buhay. Iba yung pagmamahal ko sa asawa ko, iba yan. Mahal na mahal ko yung asawa ko, mahal ko din yan. Biyudo na noon si Mang Yonsyo at Anya, wala nang pag-asa sa isang matanda ang umibig muli. Ngunit pumreno ang kanyang puso nang makilala si Nanay Rosario. Pareho kami nagtatrabaho sa rice mill eh. Ako sa bigasan, siya naman Planchadora. Doon kami nagkakilala. 1968 siguro, nagkasama na kami. Siya nagluluto, siya pagkaluto, kakain na kami. Pagka may problema kami, naaaayos yung aming buhay. Wala tayong pera, wala tayong bigas. Dahil matanda na nang sila'y magsama at kapwa walang iba pang mag-aasikaso, si Mang Yonsyo na lamang ang tanging nagpapatakbo ng kanilang buhay mag-asawa. Wala na, buhat nung himina ako sa hindi na makatrabaho. Saka isa pa, hindi na pwede iwanan yung may bahay ko. Malabo na yung bahay. So paano yan? Araw-araw nandito lang kayo? Oo. Binabuntayan ko yung misis ko. Kapag gipit at walang mapaghinga ng perang pangkain, sa labas ng bahay ang punta ng masipag na siklista. Mga piling talbos o gulay ang kanyang pinipita sa kanyang bakuran, maging sa kalsada para sa tanghalian nilang mag-asawa. Yun nga, kumakain kami, walang makain, walang ulam. Talagang masakit talaga. Tumutulo ang luha ko. Kaya naman si Aling Rosario, wala nang hihilingin pa sa kabiyak niya, lalo na't alam ng 87 anyos na lola na wala na siyang magagawa pa para suklian ang kasipagan ni Mang Yonsyo. Siniservisyo ko ng gusto yan, hindi ako nang gumaganap lahat ng tungkulin niya dito sa bahay. Luluto, naglalaba, naglilinis, nagsisimpok ng kahoy, lahat, akin na lahat, hindi ko siya pinagagawa, hindi na nga makagawa eh. Malabo na muta. Mahal ko yan eh. Gano'n niya siya kamahal? Siyempre, parang kabiyak na ng buhay mo yan eh. Sabi ko, hanggang buhay ako, hindi kita pababayaan, sabi ko. Oo. Maski hindi ako kumain, pakakainin kita, sabi ko. Hindi ka ako magugutom, hindi bali magutom ako. At kung ang bakurang may gulay ay di na rin maasahan, ang bisikleta niya ang magiging karamay. Babiyahe sila ng Nueva Ecija upang manghingi ng tulong sa kanyang mga anak. Pagka naggawas ako yung mag-asawa at naisip ko yung nakaraan namin, tsaka ngayon, tumutulo ang luha ko dahil nung araw hindi namin problema mga ganyan. Pagkain pera, wala. Hindi na pwede, nakapaghanap buhay ako eh. Ngayon naisip ko, mahirap pala ako yung hindi nakapag-iipon kahit konting-konti, kahit isang pera. Mahirap talaga. Kung halos kasawaan na nila ang ulam na saluyot o talbos ng kamote, di ba't marapat naman at patikimin natin sila ng ibang putahe. Kaya naman inibitahan namin ang dalawa kasama ni Lisa sa espesyal na araw na ito. Isang matamis na pag-alala ang muli naming pinatikim sa kanila.
Mula sa mga kaibigan ni Mang Yonsyo, tig-isang rosas ang inabot kay Aling Rosario. Maraming salamat. Talaga pa? Oo, salamat. Bibigyan pa ako ng Panginoon Diyos ng buhay. Kaya kinatulog at nakarating pa ako rito. Dahil malabo na ang mga mata at hindi na nakakabasa ang matanda, si Lisa na ang nagbasa ng mensahe para sa kanyang lolo at lola. Nasa wish ko lang ka. Wish ko lang. Wish ko lang. Maraming salamat. At Ano nararamdaman niyo ngayon? talagang tuwa kami at Nakarating kami rito. natulungan niyo kami. Hindi alam talagang makasukat na kalahin nito. Masunod. Kaya Nanay kayo, gaano kamahal si tatay? higit pa sa buhay ko. Kasunod nito, binigyan na namin ng isang special treat ang mag-asawa. Eto't hindi nyo na kailangan pang mamulot ng talbos, Mang Yonsyo. Maraming salamat. Kami nabigyan niyo ng konting tulong. Malaking bagay sa amin yan. Salamat. Pagpalain ng Panginoon Diyos. Pero ang lubos na ikinatuwa ng matanda ay mula ngayon, magpapahinga na sa wakas ang kanyang bisikletang luma. Maligaya ako. Nagkaroon ako ng ganitong bisikleta. Hindi na rin pinalampas pa ng mga kasama ni Leoncio na siya'y mabati, pati na rin makilala ang taong lumiham sa aming programa. Malaking pasasalamat ko sa kanila. Kami natulungan nila, hindi namin alam. Sila lang surpresa sa amin. Sa kanyang edad po na 76, lolo. 79, nakakapag-bike pa po siya na napakalayo. Kaya sabi ko mas maganda tong may feature sana sa TV para makita ng mga kabataan na ang pagbabike kasi kalusugan sa tao. Parang maingganyo sila na mag-bike exercise. Tulad ng isang bisikleta, hindi tatakbo ang samahan ng magsing-irog na Leoncio at Rosario kung wala ang isa sa pares ng gulong. Sa huli, tatakbo ang till death do us part na pangako sa isa't isa kung patuloy ang pag-alalay at balanse ng kanilang pagmamalasakit sa isa't isa. Kung may tiyaga, may nilaga, kaya huwag po tayong mawawala ng pasensya sa pagtupad ng ating mga pangarap. Hanggang sa susunod na Sabado po, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Kantahan ito dahil ika'y may pusong tutok. Wishes granted sa tulong ng Wish Ko